Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Grabe to mga kapatid. Amen. Amen. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon ko inaligtas ay 1998 October 18 under the ministry of Christian Bible Baptist Church Santa Cruz. At first time ko nakatin sa NBYC 2. Pero nagsuko po ako ng buhay, NBYC 3. At ngayon po, ako po ay nakagraduate sa Bible School. Amen. Bayad po ang tuition fee. Amen. Binigyan ako ng Panginoon ng asawa. 3 ang aking mga anak. Opo. At salamat sa Panginoon sa ating pastor. Nagturo ako sa BHBC. What a privilege. Nung first, naalala ko nung dumalo kami sa NBYC noon, wala naman kami balak gawin, kundi maglaro lang ho eh. But salamat sa Panginoon at tinuruan ako. Ang nagdala sa akin dito, Sir Jesse, si Pastor Boyet de Leon. Wow. Opo. Wala siya ngayon pero salamat po sa Panginoon. Ang pinakamayamang pastor. Amen. Joke lang po. But salamat po sa Panginoon. Tayo po tayong lahat at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Amos, chapter number 4. Amos. Cavite po ito, Amos. Amen. Amos, chapter number 4. And thank you very much po si BBC San Pedro sa ating pastor po, Pastor Ed Lorena, for this great privilege. At napakalaking pribilehiyo po nito na maging bahagi po ng napakadakilang conference po ito. Amos chapter number 4, let us read responsibly verses 6 to 12 po. Amos chapter 4. Sige po, ang dami pa nagbubuklat. Amen. Sa akin po ay 970. Pero ewan ko sa inyo, ano. Nakita nyo na po, amen? Okay, responsive reading tayo. Akin ng 6 hanggang makarating po tayo ng verse number 12. And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places, yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Verse 7. So 2 or 3 cities wandered unto one city to drink water, but they were not satisfied. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Verse number 9. I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with the sword. At yan po ang gagawin po ng Panginoon sa mga lalaking ayaw tumugon sa tawag ng Diyos. Mas maganda na nag-mission tayo mga kapatid. Amen? Amen. Sabi ng Bible, your young men have I slain with the sword and have taken away your horses, and I have made a stink of your camps. Yung kaamoy po ng katabi mo ngayon yan. Amen. To come up unto your nostrils. Hindi naalis yung amoy. Matindi ho yan. Yet, have ye not returned unto me? Nabahuan ka na, ayaw mo pa rin bumalik sa Panginoon. Saith the Lord. Verse number 11. Last verse, therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Mga kaibigan, mga minamahal, malimit binanggit po sa mga talatang binanggit po natin, binasa po natin, ang tanong ng Panginoon, yet have ye not returned unto me? Tandaan natin mga kaibigan, na ang pinakamasaklap na buhay na mangyayari sa atin ay ang buhay na wala sa Panginoon. Are you listening? Sabi nga ni Pastor kanina, okay lang na i-persecute ka ng iba. Even our families, pag sumunod ka sa Panginoon. Pero kapag ang Diyos ang kinalaban natin, sino ngayon ang kakampi natin? Now let me give you the message this evening.
What will it take to bring you to God? What will it take to bring you to God? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya at muli, napakalaking blessing, Panginoon, na maging bahagi sa buhay, Panginoon. Nababago ng henerasyong ito kung sila po'y susunod po sa inyo. Dalangin ko, O Diyos, na kayo po ang gagawa sa buhay ng inyong lingkod at ng mga makikinig. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na malampasan po ang mga mensahe na nais niyo po iparating sa bawat isa sa gabing ito. Kung meron, Panginoon, nag-aalinlangan, Panginoon, na bumalik sa inyo, ma-revive, Panginoon, at maglingkod muli, ay kausapin niyo po sila upang maunawaan nila, Panginoon, ang halaga ng buhay nila, kagaya ng pagpapahalaga niyo po sa amin. Kayo po, Diyos sa maluwalhati, Banal na Espiritu, pangunahan niyo po kami, at patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you. Please be seated. Kakaupo na po. Amen. Now, tandaan natin mga kapatid, that itong sulat pong ito ay nagpapakita ng kalagayan ng Israel. Ang Israel po, tandaan natin, ang kanilang laging problema is the sin of idolatry. Are you listening? Amen? It is the sin of idolatry. The reason why na ginawa na sila ng Diyos, alam nyo, salamat sa Panginoon, na every time na ang Israel ay alalayo sa Panginoon, ay gagawa ang Diyos ang paraan para makabalik sila. Nung ang tao po ay nagkasala, ibinigay po sa atin, pangako pa lang ang Panginoong Jesucristo na siya'y mababayubay sa krus, siya'y mamamatay, siya'y ililibing, siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, para ang tao po ay makabalik sa Diyos. Sapagkat tandaan natin, kapag ang tao po ay hindi nakabalik sa Diyos, siya po'y pupunta sa impyerno. At tandaan natin mga kapatid, salamat sa Panginoon na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. At ang Diyos din ay nagbigay para ang tao ay makabalik sa Panginoon, particularly sa mga Israelita na mga propeta. Kaya lang nakakalungkot, ang mga propeta nila ay kanilang pinagpapatay. Physically talagang pinagpapatay po nila. Pero ngayon, alam niyo ba, marami mga miyembro sa isipan nila, pinapatay na yung nangangaral sa kanila. Are you listening? Amen? It is recorded in Matthew 23 verse 31 that they have killed their prophets. Physically, pinapatay nila, but there are God's provision. And sabi ng Panginoon, and I will give you pastors according to mine heart, we shall what? Feed you with knowledge and understanding. And there are God's provision para ang mga tao, particularly ang Israel, ay makabalik sa Panginoon. And yet they have what? Killed their prophets. Now, even in our time, kaya marami pong hindi nakakabalik. Sapagkat totoo yung sa skit kanina, doon pala nakaupo sila, nilalabanan nila yung sinasabi at ipinapangaral ng mga mangaral po natin. Are you listening, amen? And yet still God provided us the King James Bible. Are you listening, amen? All the scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Doctrine, for reproof, for correction, and for instruction. The Lord had given everything for us para tayo ay makabalik sa Diyos. Are you listening? God had also given us a church. Don't you know that the church is God's provision para hindi lang tayo makabalik sa Panginoon, but also makapagpatuloy sa kalooban ng Diyos. Blessings, benefits, and also the best things in life, abundant life has been promised to us kung tayo ay babalik sa Panginoon at tayo ay magkakaroon muli ng buhay na paglingkuran at sambahin ang Diyos. Peace, prosperity, protection, provision, power, privileges, and promotion is from God. Imagine lahat ito nasa kamay ng Diyos. Imagine lahat ito ay possible na magkaroon ang bawat tao. Particular ang Israel, mga kapatid. Kaya lang, sa dami ho na nangyari, hindi pa rin sila bumabalik. This goodness has been given to the Israelites, and the same thing, it was also given to the people of God today. But the problem is, yet have ye not returned unto me. Alam niyo kung bakit? Because of the sin of idolatry. Hindi sila makabalik-balik sa Diyos sapagkat sila'y laging merong Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Alam niyo ang mga Diyos-Diyosan, malalaki. Pero meron din silang maliliit. Ang tawag doon is teraphims.
Imagine they were travelers, they always travel, and every time makakadaan sila sa isang lupain at meron yung Diyos-Diyosan, imagine yung mga teraphims na yun, itatabi nila, ipamamana nila sa kanilang mga anak at iingatan nila yun. And imagine, they are reaping God's blessing, they are getting the favor of God, and yet may itinatago sila mga maliliit na Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Kaya nga noon, nagmemensahe yung mga propeta, nagmemensahe yung mga mangangaral, but they don't listen. They don't pay attention. Kasi may itinatago silang maliit na kasalanan. And that is idolatry. Pastor, baptist na tayo, wala naman tayong mga ganyan na ngayon. Amen? Hindi ka sigurado dyan. Open your Bibles, please. So Colossians chapter number 3. Colossians chapter number 3. Kaya nga nakakaya na nung matulog sa service, kaya nga nakakayanan mo sumilip pa sa cellphone mo ngayon. Ay, listen, amen? Now, physically, wala kang makikita ngayon teraphims sa mga bag, sa mga bulsa. But we can see this what? Idols in our lives. Colossians chapter 3, verse 5. Ang sabi ng Bible, mortify, therefore, your members, which are upon the earth. Ano po yan? Fornication. Ano po yan? Uncleanness. Ano po yan? Inordinate affection. Mamaya, isa-isa pa rin. Evil, concupiscence, and covetousness, which is what? Come on, please read it. Which is what? Imagine, wala ka nga nung maliliit. By the way, yung mga therapists po, ang papangit na itsura talaga nila. Nalala ko nung katoliko pa ho ako, merong pag nagpapasuob ka doon sa mga magdarasal, magpapatak sila ng kandila sa batya. Hello? Sasabihin, may nanuno ka. Umihi ka kasi doon sa may sagig. Tapos makuha sila ng kandila at nabubuo. O tinatawas mo, may pausok pa yon. Sino yung paggaganyan pa hanggang ngayon? Sabi pa, magsasagutin ako niligawan ko. Ganun, papausok ka pa. Amen? Pero imagine, yung mga therapists, ganun ang itsura. Hindi mo mawari ang itsura. Alam niyo ba, ang mga Diyos-Diyosan ay napakapangit. Nakikinig ho ba kayo? Napakapangit po ng itsura nila. Kaya lang kahit pangit, sinasamba. At kahit sa panahon natin ngayon, yung mga maliliit na kasalanan na marahil ay hindi kita sa isang Kristiyano na nakanektay din naman, nakapal na rin naman kung babae, and yet iniingatan niyo itong napakapangit na kasalanan na ito. Ano sabi ng Bible, idolatry is what? Fornication. Sabi ng Bible, it's not good for a man to touch a woman. Pero ngayon parang tila okay na lang. Nakikinig ba kayo, amen? Kaya maraming hindi nakababalik sa Panginoon. Imagine, you have the best pastor in your church. You have God's messenger. You have the Word of God. You have the church. And yet, hindi ka makabalik. Why? May iniingatan kang fornication. May boyfriend ka. May girlfriend ka. Another one is uncleanness. Alam niyo yung uncleanness sa tinutuloy? Hindi naligo yung katabi mo. Hindi yung amoy pawis siya kahit naligo na siya. Kasi may just siya ay side A, side B. Amen? Uncleanness means foulness sa pananalita. Dirtiness, it is moral impurity. Ngayon tila ang pagmumura, ang pagbibiro ng mga kabastusan ay parang okay na lang. Don't you know, pag nasanay ka dyan, that is idolatry. Yung mga may hilig sa prank. Yung mga pina-follow nyo pa yan. Na kahit mali at dinadala mo sa simbahan. Another one is inordinate affection. Alam yung inordinate affection? Mga kapatid, pag sa inordinate, irregular, disorderly, excessive, inordinate love of the world. Masyadong mahal mo na ang mundo ngayon. Nandiyan po, that is inordinate affection. It is also called the desire to be famous. Di ba tayo nasa panahon na ganyan? Imagine, makakakita kami, nagsiselfon, tapos sasayaw na kagad yun.
Everybody wants to be famous. Kaya nga kahit maliit na impormasyon, ililik out mo sa social media. Kahit na problema ka, napagalitan ka kasi hindi ka naghuhugas ng plato, sabi mo may family problem ka. Kahit ang disiplina ng pastor na tinuturuan ka, sabi mo, pinapersecute ako. At lahat na lang gusto mong ilabas sa social media. Kaya hindi ka makabalik-balik kasi nga masyado mong mahal ang mundo at masyado mong mahal ang iyong sarili. Are you listening? How about evil concupiscence? Alam niyo, the word concupiscence means desire. Marami sa atin, ang desire ngayon, yumaman. Kaya kahit tinatawag ng Diyos, ayaw tumugon. Kasi gusto kong yumaman. Andyan pa ho ba kayo? Ang sabi ng Bible, evil concupiscence. Ano spelling nun? Basta, masama. Amen? Covetousness. Pera pa rin ito, mga kaibigan. Hindi ba't ngayon lagi pinapakita na sa social media? Pinapakita, marami kaming pera. At ikaw naman ay, covetousness. That's why even the Israelites, that has been their problem. And even in our churches today, yung mga young people, supposedly dapat ginagamit ka na ng Diyos, and yet iba ang yung desire. Bakit? May idolatry. From the word idol. Tantamount to the word, pina-follow. Kinokopya. Anong ginawa ng Diyos? Sana makakabalik ang tao dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos through the pastors, through the Bible, through the church, through the blessings. But sabi ng Biblia sa mga Israelita, anong ginawa ng Panginoon? Tinanggalan sila. Alam yung cleanness of teeth? Tinanggalan sila ng mga pangangailangan nila. Kasi dumating na sa punto, teka, may Diyos-Diyosa naman kami, nakakakain naman kami, kahit nagkakasala kami, parang okay naman kami. The same thing with our time today. Nakakakain naman kami, kahit kami rebelde sa Diyos, na kami naman ay nakaka-travel, kahit na kami lumalaban sa pastor, kami naman ay parang mas masarap ang buhay kaysa sa mga nasunod. Ano sabi ng Diyos? Oh, hey, huwag mong hintayin na alisin ng Diyos yung provision sa'yo. Are you listening? Another one is what? Ano sabi ng Panginoon? Tinanggalan niya, even yung mga pagkain nila, even mga kapatid, yung mga meron sa bagay na even yung ulan. At ang pinakamasaklap, yung satisfaction tinanggal ng Diyos sa kanila. Ayun, marami ngayon, kaya nga, sikat na sikat. Bakit? Akala mo satisfied, pero sa totoo lang sila yung mga empty. Kaya kailangan nila ng MP. Amen? Are you listening? God that smitten their vineyards, God that slain their sons, at ang sabi nila, sabi nila, ba't hindi pa rin kayo bumabalik? Hindi kayo makuha sa blessing. Hindi kayo makuha sa palo. Pakakuhanin ka na yan. Ano ang magpapabalik sa iyo sa Panginoon? Will it take a broken heart? Will it take a broken body? Or a broken circle? Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga ginamit ng Panginoon through the years, sa mga pastors, leaders sa NBYC, sa simbahan, at hindi ko maunawaan noon, but thank God for their lives, na sometimes makikita lang rebellious attitude, and yet tsatsagain nila kami, magtuturot mga ngaral siya. Why? They don't want us to fall into that miserable kind of life. Ulitin ko ho, hindi miserable ang buhay ng nasa Panginoon. Mahirap kapag ang Diyos na ang nagtanggal ng mga bagay na ipinagmamayabang natin at ipinagmamalaki natin. Salamat sa conference na ito. Amen? Hindi aksidenteng nakarating ka dito. Kami din naman namin pinaplano eh. Pero talaga nakarating. May plano ang Diyos. Na ibalik tayo, may pag-asa pa. Yan katabi mo, may pag-asa pa yan. Lalo ka na, amen? Sana yung magandang mensahe na lang sana, amen? But let me give you some personalities in the Bible na ginamit ng Diyos.
ano yung ginamit ng Diyos para sila ay mailapit sa Diyos? At sana, hindi na tayo dumating dito. Sana doon na lang sa, come on, Pastor, preach on me. Showers of blessing, amen? Sana yun na lang, amen? Number 1, let us first look. Sino nakakakalala siya kay Nebuchadnezzar? Spelling. Basta, ano yun? Daniel chapter 4. Ilang talata na to? Kasi, ilang makabagay na. Napakarami po nito, pero let me just give you mga 10. Joke lang po. Amen. Daniel 4:33. Ano pong sabi ng Bible? Ang sabi po ng Biblia, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagles, feathers, and his nails like birds' claws. Imagine lalaki ito, ang haba ng buhok, ang haba ng kuko, at gumugulong na lang. At wala siyang pakialam kahit siya ay mukhang grasa. Amen? Are you listening? Number 1, it took a nervous breakdown to bring Nebuchadnezzar to God. Are you listening? Alam niyo ngayon maraming, ang term kagabi, sabi ni Pastor Jonathan, maraming mga depressed. Totoo po yan. Ilan po yung ating dinidil niya sa mga simba sa area. Imagine kahit mga bata ngayon, depressed, makakausap mo, ang dami nilang at tinignan ko yung definition niyang nervous breakdown, parang yung kamukha nung katabi mo, emotional distress. Listening, amen? Nahihirapan sila, kaya nga hindi na magfa-function yung kalaisipan. Imagine, anong dahilan kung bakit nagkaroon ng nervous breakdown si Nebuchadnezzar? Pride. Dahil ayaw mong patalo sa mga mobile games, talaga pupuyatan mo yan. At isang araw, gumugulong-gulong ka na lang, at tumutulo ang laway mo, humahaba ang buhok mo, pati kuko mo, hindi ka na nakakaligo. And same time, remember this, Christians, huwag mo sabihin, Kristiyano ka ngayon, pero kung ikay nalululong sa mga bagay na yan, makikita mo, emotionally distressed. Kaya sa simbahan, hindi ka nga makapag-amen eh. Nag-aawitan na, ang ganda ng awitan na, pabira-enjoy na sa church, pero parang ikaw, distress ka na. And yet, dadagdag pa ito, mga palabas ngayon, yung mga, Netflix, mga ganon. Natalong Lakers, emotional distress ka na kagad. Sabi para kailangan, buti na lang may NBYC, amen. Amen. Alam nyo ba ang kasalanan, ang nangyayari po because pride, alam nyo, yan ang matinding nangyayari ngayon sa mga kabataan, pride. Lumalaban sa magulang. Tingnan nyo yung nangyari sa verse number 31. While the word was in the king's mouth, there fell a voice. Kasi nagmamalaki na siya eh. Saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beast of the field. Imagine, napakahusay na hari, napakahusay na military man. Isang araw, katabi na lang ng baka. They shall make thee to eat grass as oxen. Damo na. Ngayon, sinisingot na ho yan. And 7 times shall pass over thee until thou know. Until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, unless makilala at kilalanin ni Nebuchadnezzar ang Diyos. Yun ang mangyayari. Are you listening? The sin of pride kept him from God. Kasi ang dami niyang accomplishment. Sometimes yung accomplishment natin ay nagiging dahilan ng pagmamalaki natin. Kaya ngayon pataasan, high honors, with honors. Pero sa soul winning, dishonor. Amen? Sa church, dishonored. Ang buhay, dishonored. Why? Because of pride. Ang ganda ng record mo sa school, ang pangit ang record mo sa Diyos. Alam nyo, wala kay Nebuchadnezzar, hindi niya kinikilala ang Diyos. Alam, pag kinikilala mo ang Diyos, kikilala mo ang authority ng magulang mo. Kikilala mo ang authority ng pastor mo. Kikilala mo ang authority ng salita ng Diyos. Kikilala mo ang authority ng mga nagtuturo sa ng salita ng Diyos. Alam nyo, nawala sa kanya, verse 34, understanding. Kaya ngayon, bakit ang mga kabataan, pag tinanong mo, kumusta ka? Ha? So, hotdog? Di ba? Loading talaga eh.
Oh, may schedule tayo sa may soul winning tayo. Ano sabi? Tumutulo na laway. Pero pagka nagsasalita, nagsasoulmate, matindi ako. Understand. Ano ba nawala sa kanya? Reason. Wala na. Hindi na kumikilala ng dahilan. Kahit kausapin mo, parang wala lang. Di ba marami ngayong kabataan, kaya kausap mo? No, makinig kayo. Naging talenta nila, kaya nilang nakaganyan kahit pinapagalitan sila. Alam nyo, emotion, sabi, kaya nga ayaw namin sa church, lagi kami yung sinisigawan eh. Tulog ka nga lagi eh. Paano ka masisigawan? Di ka nga nadating. Ano bang nawala sa kanya? Katinuan. Imagine, from being a great leader, gumugulong na lang sa hamog. Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya yung iba, tapos na yung hamog, nasa higaan pa. Nervous breakdown. Tamad ako gumising. Isang buong araw ka na naan dyan. Tanda natin mga kapatid, pride in Proverbs 11:2 will bring you shame. In Proverbs 13 verse 10, pride will bring contention. Kaya lagi ka may kaaway. Pride brings foolishness. Pride goeth before distractions. Proverbs 16 verse 8. And pride will bring somebody to be in his lowest state. At yun ho yung nangyari sa kanya. Kaya maganda yun eh. Maganda yung mensahe kaninang umaga. Are you listening? Payagan mo naman ang Diyos at payagan mo na may mag-control sa'yo at magbigay sa'yo ng instruction. Nandyan pa ho ba kayo? Ang Israel, alam niyo mga kapatid, yan ang gawa nila. And yet, nung kinilala ni Nebuchadnezzar, verse 37, Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to what? Abase. Are you listening? Nawa, mga kapatid, kung tayo tinuturuan, huwag mo sabihin, inaatake ka. Minsan lang mag-games eh. Minsan lang mag-ganto. Kapatid, ayaw namin isang araw, tulalakan lang sa gilid. Andyan pa ho ba kayo? Iba na ho addiction na yun. Nakita ko addiction dati sa shabu, tsaka marijuana. Ngayon hindi, pala kahit walang tulugan, kaya nila. Pag sa simbahan, parang tulala. Lahat excited na, ikaw na lang ang hindi. Lahat revive na, ikaw mo rin. Yung kamay mo kakanyang-kanya na. Nanginginig ka na. Kaya nga kahit nagsaservice, nagbubukas ka pa rin ng cellphone eh. Number 2, Genesis chapter 5. Mabilis lang po. Tapusin natin ito. Genesis chapter 5. Ano magbabalik sa iyo sa Panginoon? I hope sana yung magaganda lang. Your pastor, the Word of God, the church, the blessings. Sana hindi nervous breakdown. Genesis chapter number 5, 21 to 24. And Enoch lived 60 and begot Methuselah. And Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years and begot sons. Now, nung nagkaroon ng anak si Enoch, 65 years old na siya. At doon pa lang siya nagsimulang lumakad kasama ang Panginoon. Marami ngayon, mga kabataan, nagkakaroon ng anak na kahit, tama yung sa antiskip kanina, nasa Sunday school, lumaki sa Kristiyanong pamilya, pero nabubuntis at nakakabuntis pa rin sa murang edad. Si Methuselah walk with God. Si Enoch ay lumakad kasama ang Panginoon nung ipinanganak si Methuselah. Young people, ako'y naniniwala mas magandang lumakad tayo kasama ang Panginoon.
habang wala pa tayong anak. Are you listening? Para pag dumating na yung punto at panahon na ready ka na ayon sa kalooban ng Diyos, lumalakad ka na sa Panginoon. Kaya marami ngayon nasasak pag nagkaroon ng pamilya kasi nung kabataan niya, hindi siya sanay sumunod sa pastor, hindi siya sanay magbasa ng Biblia, hindi siya sanay tumagal sa simbahan, at hindi siya sanay maglingkod. Kailan ka magsisimula? That's why number 2, it took the birth of a baby. May pinanganak. Sana naman hindi dumating sa punto na susunod ako sa Panginoon, nakadisgrasya na ako eh. O nadisgrasya na ako. Alam niyo ngayon, pupunta ka sa mga health center, meron na ngayon mga pang 13 years old, mga pang teenager na. Sa mga pasos, alam ho natin yan. Are you listening, amen? At yan yung idinidil po ngayon ng gobyerno at hindi lang makuha-kuha kung bakit nagdadiretso at lalong lumalala. You know why? May mga kabataang Kristiyano na dapat ay naging huwaran, pero naging huwad lamang ang buhay nila sa simbahan. Kung hindi pa dadali ng magulang, hindi sisimba ng kusa yan. Ay lalo na kung sa simbahan ka nakatira. Anak ka ng pastor. Amen? Look at the birth of a baby. Sana naman, hindi. Sana kabataan pa lang sumunod tayo sa Panginoon. Alam, pinakamaganda lang yun, susunod tayo sa tawag ng Diyos. Pinakamatamis na buhay ang lumalakad kasama ang Diyos. Araw-araw. Amen. Ewan ko, kung hindi ka mag-enjoy, pag ang Diyos ang kasama mo. Pero hindi ko alam bakit nag-enjoy ka pag si Satanas ang kasama mo sa araw-araw. Imbis ang awitin mo, walking with Jesus. Iba, ang kanta mo, walking with Satan. Fornicating every day, uncleanness all the way. Number 3, Isaiah 6:1. Bilisan na po natin. What will it take to bring you to God? Supposedly dapat the church, the pastor, the Bible, the blessings, the provisions of God. Number 3, Isaiah chapter 6, verse number 1. In the year that King Uzziah, actually binanggit din ito sa Amos, Uzziah died. Alam yung kinamatay ni Uzziah? Nang hinayang po siya. Hindi po. 2 Chronicles 26, leprosy. Ketong. Ang ketong po, matindi ho yan. It is called the stroke of God in the Bible. Hagupit ng Diyos. Sabi ng Bible, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Number 3, it took a funeral to bring Isaiah to God. If you are a Christian, at kahit hindi ka Kristiyano, nakakakita ka na may namamatay. Natanong mo na ba sa isipan mo, save kaya ito? At lalo kung tinawag ka ng Diyos magsuko ng buhay, at ikay dadaan sa may mga tolda at may ilaw at may sugalan, at sa St. Peter, libre ang kape, matatanong mo, save kaya itong taong ito? Isa sa mga masakit na katotohanan na maunawaan natin na totoo pala ang Diyos, totoo pala ang buhay na nasa Panginoon, at merong itong katapusan, ay kapag nakakakita ka ng funeral service. Now, Israel was a backslidden nation during that time. Pero sa panahon na si King Uzziah ay namatay because of leprosy, everybody was mourning, everybody was sorrowful. Pero merong isa na iba ang respansya, nakita niya ang Panginoon. Minsan, mga kaibigan, mga kapatid, yung kamatayan, magpapaalala sa atin na may hangganan. At ang buhay natin ay hindi pandito lamang. Kaya nga ang tanong, kailan mo makikita ang Panginoon? Hihintayin pa ba natin na may papanaw para makita natin na totoo ang panawagan ng Diyos sa ating buhay? Are you listening?
Natandaan natin mga kapatid, sana makita natin ang kalooban ng Diyos sa preaching. Masaya tayo, amen? Sa devotion, amen? Sa ganitong conference, amen? Pero napakapangit at medyo masakit kapag makikita mo, teka nga, may namatay, totoo pala. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Alam mo, as a pastor, ang masakit po ay yung ikaw ay mamatayan ng miyembro. Kahit backslider pa ito. Mahina po. Alam mo, ilang beses ako namatayan ng tatay. At pag ako nagpipreach sa mga, naghahanap nga tayo ng mga patay sa area talaga eh. Pwede po kami mag-share po ng gospel. Pero pagka miyembro mo pala, masakit ho. Kahit pa yun ay napalayo sa Panginoon. And it will take Panginoon, dito nga pala ako tinawag. Na hindi lang ako tinawag para sa mababait na miyembro. Na kahit hanggang kamatayan ay pagseserbisyuhan mo sila. And it helps me to be refreshed na makita, Panginoon, totoong kamatayan. That's why yung pag-aakay ng kaluluwa mahalaga. Yung pagtuturo sa simbahan ay mahalaga. Na kahit ikay mapuputulan na ng litid, na kahit ikay high blood na, at kahit ikay nakakaranas ng sakit, at nakakaranas ng lungkot, ay magpapatuloy ka sa pangangaral. Sapagkat isang araw, kahit na itong taong ito ay mamatay, ano ang naging bunga ng salita ng Diyos sa buhay niya? At siya'y harap sa Diyos, anong nangyari sa kanyang pinakinggan? Are you listening? Yung pulpito namin sa church, ang gumawa nun yung mga tatay pa noon, yung gamit namin ngayon. Kaya ayoko siyang i-dispose basta eh. At lahat sila kinuha na ng Panginoon. Sa picture, ako na lang yung natitira. Para sabi ko sa mga men, magpagawa na tayo ng bago. At sabi, pa-picture tayo, pastor. Oo nga, para makita natin kung sino-sinong uunahin ng Panginoon. But the reality is this. Hey, young people, okay lang kung iba makita mong namamatay, makita mo ang Panginoon. Pero paano kung miyembro ng pamilya mo? Are you listening? Pero makakatulong pa rin eh. Kasi bakit? At least makita mo ang Panginoon. Isaiah, so. Kaya nga dito, nag-mission siya. Whom shall we send? Ano sabi niya? Here am I. Here am I. Kailan siya nag-desire na dalhin ang salita ng Diyos sa bayan ng Israel nung may namatay? Sana naman, wag natin hintayin yan. May mga mahal ka sa buhay, di pa ligtas. Binibigyan ka ng baon bago pumunta ka ng NBYC pero hindi pa sila save. Ikaw ang sinugo ng Panginoon dyan. At kung tinawag ka ng Diyos for a larger scope, may BHBC, itetrain ka dito. Pero habang tinetrain ka, nagso-soul winning ka na. Fourthly, kailan ito? Binanggit na ni Pastor. Jonah, si Sir Jonah. Hindi, okay. It took a storm and a fish ride to bring Jonah to God. Bagyo. Alam mo yung bagyo sa Biblia? Nagpapakita ito ng mga problema sa buhay. Babalik ka ba sa Panginoon? Mas maganda na uuwi ka sa church, revive ka ng salita ng Diyos. Kesa naman ikaw ay bagyuhin ng problema kasi ikaw ay takas ng takas sa Panginoon. One thing na ako ay nagsumunod sa Panginoon sa kanyang panawagan sapagkat ayaw ko madamay ang pamilya ko. Kung ako'y nandun dahil tinawag niya ako sa gawain ng Diyos. Ako'y nag-aaral din sa college po noon. Kaya salamat sa Panginoon, may mga tumayo kanina nung nagsuko po ako ng buhay. Pero salamat sa Diyos, tinawag niya ako. And as of today, we are enjoying, my family is enjoying the blessings of God. Alam mo, pinakapangit na nasa tiyan ka ng balyena? Madilim. Ano pag ikaw ay takas ng takas sa gawain ng Diyos? Madilim. Madilim na nga ang kutis mo, madilim pa ang buhay mo. Number 5, bilisan na natin. In Luke chapter number 15, it took rags, poverty, and bankruptcy to bring the prodigal to God. Kailan mo makikita na tinatawag ka ng Panginoon? Kailangan mo nang bumalik sa Panginoon. Ayusin mo na yung buhay. Pastor, bago pa lang ako, kaya nga ang gulo ng buhay natin eh.
Kaya nga may nag-aayos sa atin, may nagdadala sa iyo, may umihila sa iyo para sa Panginoon. Kasi pag hindi mo ba yan pinakinggan, baka isang araw, nakikipag-agawan ka na sa baboy. Are you listening? That prodigal son, he wasted his substance. He began to be in want bago siya mahimasmasan. Alam mo, maganda sumunod tayo sa Panginoon na maayos pa tayo eh. Pero kahit, marami ng testimony yan. Nung sila'y lumayo sa Diyos, grabe ang ginawa ng dyablo. Pinapak ng dyablo talaga ang buhay nila. Kaya pagdating sa simbahan, hindi mo makilala, ay, ikaw pala yun. Pero salamat, may simbahan pa rin natatanggap sa atin. Noong ako'y nag-aral sa labas, nag-backslide ho talaga ako. Noong mga unang linggo, nagsusoul winning pa ako. Siyempre, ipa-epekto ng salita ng Diyos eh. Pero habang tumatagal, kasama ko na sila. Imagine, nakaranas ako na, nakatikim ako ng alak kasi ako'y nag-backslide. Iba sa inyo, sabi niyo, spiritual, nainom ka pa rin ng alak hanggang ngayon. And imagine, pag nalasing ka, ang kaharap mo sa dorm, toilet bowl, face to face. Pasalamat ka kung ikaw ay may magulang na dinadala ka sa simbahan. Pasalamat ka na may leader ka na nagdadala sa iyo, kinukulit ka, hinahanap ka, binibisita ka, ipinapadalaki ka, dinadala ka sa mga ganitong klaseng gawain. Kasi isang araw, ayaw namin maranasan mo yan. Eh, pabira, pag pumupunta nga tayo sa CR na medyo parang hindi malinis, nagtatakip ka ng ilong. Eh, pero pag ikay nalulong sa alak sa bisyo, ay kahit hindi mo gusto yung amoy niyan, face to face pa kayo niyan. Baptist na po ako noon. Nagsosoul winning ako in the first month. Pero malayo kasi, kaya yung mga college student gusto sa malayo eh. Sabi lang, malaya na kami. Freedom! Anong freedom? Toilet bowl ang kakaharapin mo. Matindi to, first year pa lang gumraduate na yung mga kasabayan ko. Kasi nabuntis na maaga. Hindi po yung lalaki, babae po yun. Napakadumi ng buhay sa sanlibutan. Kailangan po nila ng mga Kristiyanong nasa Panginoon. At mangyayari yan pag bumalik ka sa Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Lagi nyo naman narinig sa mga pastor nyo po yan. Hindi naman ho nagbabago ang salita ng Diyos. Sa conference na ito, pambihira sa mga sessions pa lang. Pangalawang araw pa lang to mga kapatid. Kaya ang tanong nung skit, revive ka na ba? O tulog ka pa rin hanggang ngayon? Lastly, it took the bitter cup of sorrow to bring David to God. David had backslidden. Nag-backslide po siya eh. Nag-cause ito na may mga nadadamay ho talaga pag nag-backslide tayo eh. Meron talaga madadamay. Kung ako'y di sumunod sa Panginoon, madadamay family ko. Kung ako'y magbabackslide ngayon, madadamay yung pamilya ko. Pastor, binata pa ako, dalaga pa ako. Huwag kang mag-alala, may madadamay din sa pag-alis mo. Pero sana naman di ka na umalis, bumalik ka na sa Panginoon. Malungkot! Kaya sabi ni David, restore! Psalm chapter 51 verse 12, restore unto me the joy of thy salvation. Alam niyo, pagka kayo nasa Panginoon, there is fullness of joy. Masaya ang fellowship, masaya ang paglilingkod, masaya sa church. Mambihira, pag hindi ka pa nag-enjoy sa ganitong conference, walang alak, walang bisyo, walang kasalanan, maasim lang, pero masaya. What a blessing this evening. One of my joy ay, dati ako yung young people na dinadala. Ngayon, nagdadala na kami ng young people, kasama na yung mga anak namin. At kanina, habang nagpapatay si Pastor, sino yung mga nagsuko ng buhay? Yung mga anak ko tumayo. There is no greater joy na makita mo yung anak mo na naglilingkod sa Panginoon. Masayang naglilingkod sa Panginoon. From NBYC to onwards,
It has been the joy na meron sa... May problema, yes, pero may joy. Hindi lang sa lababo nakikita yung joy. Nakikita yan sa mga sumusunod, bumabalik sa Panginoon. Kaya pag bumabalik ang Panginoon, I want more! I want more! Alam, pagpalayo ka sa Panginoon, mawawala ang kagalakan mo. Kahit ay kayo nakatira sa palasyo, kahit ay kayo may magandang kutes, kahit ay kayo may magandang karir, pero pag wala ka sa Panginoon, sorrow. The Bible says, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. I'm so glad that I'm part of the family of God. I'm part of the church of God. And I'm so glad, tinawag ako ng Panginoon at meron tayong Bible school dito. One of our joys ay hindi lang basta magturo, kundi makita mo yung mga tinuruan mo ngayon ay kasama mo sa gawain ng Panginoon. Kahit nakapasa o hindi sa oral, pero nasa gawain tayo ng Panginoon. Masaya! Hindi may ibig sabihin bumagsak ka ay hindi ka na masaya. Amen? May next sem pa. Ay ko nga sila, Pastor Dante, ngayon sa office, kasama namin, teacher po namin yan. Kasama namin, nagkakape doon. Kasama na, oh, what a joy. Sir Jess, Sir Meljun, amen? At marami po sila. Samahan nyo kami. Kung hindi ka pa nabalik sa Panginoon, balik ka na. Di nagalit ang Panginoon sa iyo. Balik ka na. Ano kailangan? Sana mga kapatid, doon na lang tayo sa positibo na dahilan na tayo babalik. Huwag na doon sa mga ibang kasunod. Nonetheless, kung ikay nasa ganyang kalagayan, I hope that you will return to God. I hope you will bring back. Sana yung joy na andyan na ulit. Pagkatapos ng conference na ito, ikaw yung hindi lang maapoy, ikaw yung pinakamasayang membro ng simbahan. At Pastor, let's go soul winning. Let's enjoy serving the Lord. Father in heaven, thank you very much for this evening. Thank you for a wonderful time of reminding us, oh God, that you're interested in us. You love us, oh God. You save our souls. And you don't want our souls, our lives to be at mess, oh God. You want us, oh God, to be used to the full potential that we have. Thank you, oh God, for this wonderful time. May you bless the invitation later on. In Jesus' name we pray.